Marami tayong nare-receive na question na related sa neutral and park. Hello mga paps, I'm Kuya Shane. Kung hindi ka pa subscriber ng aking YouTube channel, press the subscribe button. Okay, maraming tanong na related sa neutral and park. Okay, so try nating sagutin yung mga issue, no? And isa sa mga question na na-receive natin dyan, kung sakaling nasa traffic light, saan ba dapat ang ating shifter? Sa neutral ba or sa park? Okay, ganito. Explain natin mga paps. So, for example, nasa traffic light. Scenario lang, may traffic light, naka-red. So, halimbawa, nasa drive tayo. Okay, saan ba dapat nating ilagay? Sa neutral or sa park? Okay, kung sakaling nasa traffic light lang naman kayo and sabihin na natin few minutes lang naman yan, hindi naman masyadong magtatagal yan, pwede nyong ilagay yan sa neutral lang. Then, engage niyo yung inyong handbrake. So, okay na yan. So, pag tatakbo naman kayo, lalagay nyo lang sa drive, then, i-release niyo yung handbrake. So, ganun lang yung pinaka-idea. Mali kasi mga paps yung halimbawa nasa traffic light, sample lang red yan, tapos nasa traffic light ka, nasa drive ka, ilalagay mo sa park. Kasi kung titignan ninyo, napakaraming movement. So, dadaan ka ng neutral, dadaan ka ng reverse, dadaan ka ng park, tapos i-handbrake mo. So, ang daming movement, diba? Tapos halimbawa, nag-green na, so aabante na. So, from park, dadali mo sa reverse, gagawin mo sa neutral, tapos sa drive, tapos i-release mo yung handbrake. So, kung makikita nyo mga paps, napakaraming movement ng ating shifter. So pag masyadong maraming movement yan, pwedeng mabilis yung wear and tear nyan. Halimbawa dyan, yung shifter bushing. Kung papraktisin nyo, there's a tendency na mabilis na mauupod yung shifter bushing mo. O pwedeng magkaroon ka rin ng problema sa iyong transmission kung paulit-ulit mo kasi napakaraming movement. So kung sakaling few seconds lang naman, okay? Kung few seconds lang naman, okay lang na ilagay nyo lang sa neutral, then handbrake. Okay? So yun yung isang question dyan. Okay, ito naman. May isa akong ibibigay din sa inyong suggestion, para sa safety naman to. Kung kayo ay bababa ng sasakyan, okay? Pag bababa kayo ng sasakyan, siguraduhin ninyo na ilalagay nyo siya sa park. Okay? Then, engage the handbrake. Yan. Bakit sa park? Kasi pag nasa park yan, hindi yan matatanggal sa park kung hindi kayo aapak ng preno. So, hindi aabante yung sasakyan mo. So bakit hindi dapat sa neutral pag bababa kayo ng sasakyan? Okay, ganito. Pansinin ninyo. Pag yan nilagay ko sa neutral, okay, halimbawa, nasa drive tayo. Nilagay ko sa neutral. Okay. So, kung mapapansin niyo, pag kahit naka-handbrake yan, pag nilagay ko yan sa drive, pwede yang umabante. Kumbaga, wala siyang lock. Ayun, mapupunta mo siya sa drive na kahit hindi ka umapak ng preno. Halimbawa, yan, tingnan niyo, hindi ako nakapak sa preno, pero malalagay ko yan sa drive. Ayun, nasa drive. 'Di ba? Oh, pwede ko rin mailagay yan sa reverse kahit hindi ako umapak ng preno. Oh, ayun, 'di ba? So, kung titignan nyo mga paps, pag kayo ay bababa ng sasakyan, matagal na sabihin natin wala yung attention ninyo sa pagdadrive, dapat yan ilagay nyo sa park. Huwag nyong ilalagay sa neutral. Kasi wala siyang safety features na kumbaga, pag nasa park kasi, pag hindi mo inapakan yung preno, hindi mo siya ma-release doon. Pero kung yan ay nasa neutral, sadly, pag yan ay nabangga ng kung sino, yun, pwede ka magka-problema dyan. Okay? Then yung isa pa nating question dyan na na-receive, pag sakali daw na nasa paakyat na kalsada or pababang kalsada, ano ba daw yung tamang pagpapark? Yan. Kasi ito actually kaya lang namin to tinuturo. Actually maraming content creator nagtuturo nito, na ilagay muna sa neutral. Ang pinaka iniiwasan kasi doon is hindi yung parking pole yung mag-hold ng weight ng sasakyan para umatras or umabante.
Kasi pag yung parking pole ang nag-hold ng weight, halimbawa papaandarin nyo na, nasa park, may mga pagkakataon na pag nirelease mo sa park, pwedeng matigas, pwedeng lumalagotok, which is hindi okay. Dapat smooth lang sana eh. Okay, turo ko sa inyo yung tamang pagpapark. Okay? Pero ito, idea lang to kung nasa inclined kang kalsada. Kasi ganito, kung nasa pantay naman kayong kalsada, okay, kung nasa pantay naman kayong kalsada, from drive, okay, from drive, okay naman, kahit ilagay mo yan sa park, then handbrake, walang problema yon. Kasi pantay naman eh. Hindi naman siya umaatras, umaabante kasi pantay naman yung kalsada. Pero halimbawa ganito, nasa incline kang location. Okay, halimbawa nasa drive tayo ulit, nasa incline kang location, bawa paakyat siya o pababa. So, ang gagawin natin dyan, dapat kasi ang nag-hold ng weight ng sasakyan is yung ating handbrake, hindi yung parking pole. Okay? So, halimbawa, naka-drive tayo, nakaapak yung pa ako sa preno. Okay? So, ipaparada natin yung automatic natin. So, ang uunahin natin dyan is ilagay muna natin siya sa neutral. Okay? So, nasa N muna. Then, tsaka natin i-engage yung ating handbrake. Okay? So, para masigurado natin na yung handbrake ang nag-hold ng weight na hindi na umatras o umaabante, may option tayo na pwede nating tanggalin yung paa natin sa preno. Pakiramdaman natin sa sasakyan kung umaatras ba siya or umaabante pa. Kung hindi na, okay, pwede nating apakan ulit yung preno, okay? Then, tsaka natin ilagay sa park. So, ganun yung tamang pagpapark ng isang automatic. So, nagka-idea kayo, no? Ito, may isa pang question dyan eh. Paano daw kung nasa reverse at nasa inclined location, dapat pa bang idaan sa neutral? Okay. Technically mga paps, no, mas okay na ilagay pa rin natin sa neutral. Kasi, ang idea doon, pag nilagay natin siya sa neutral, in-engage natin yung handbrake, sisiguraduhin natin na ang nag-hold ng weight is yung handbrake. Okay? So, pag nasigurado na natin na ang nag-hold yung handbrake, pwede natin apakan ulit yung preno, then ilagay natin sa park. Okay? So, yun mga paps, no, yun yung mga idea na related sa neutral and park. Again, for the safety, kung bababa kayo ng sasakyan, or wala na kayo sa focus sa pagdadrive, naka-on yung makina, ilagay nyo yan sa park. Okay? Pero, okay, kung hindi naman kayo bababa, few seconds lang naman, naka-focus naman kayo sa pagdadrive, okay lang na ilagay nyo sa neutral. Like for example, yung kanina ay nasa traffic light. Okay mga paps, no? Sana nakakuha ka na naman kayo ng mga idea na related sa automatic na magagamit ninyo sa pang-araw-araw ninyong pagdadrive. Kung nagustuhan niyo yung video, i-share nyo naman dun sa mga new driver or mag-aaral pa lang mag-drive para naman kahit pa paano may knowledge na sila, no? Kumbaga pagdating nila sa driving school, may konting kaalaman na sila, so mas madali na silang matuturuan. Okay? Kung nagustuhan niyo yung video, paki-like naman dyan mga paps.